Tayo po ay nagkakatipon sa umaga ito. Kaya ako po ay labis na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil nga po, nandito po tayo lahat at nagkakaisa upang ang ating Panginoong Diyos ay ating nga pong bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. So ngayon pong umaga mga kapatid, tayo po ay mapalad na bibigyan ng ating Panginoon ng isa pong aral na hindi po natin makukuha sa mga eskwelahan sapagkat hindi naman po itinuturo sa school, mga kapatid. Subalit po itinuturo para lamang sa mga anak po ng Diyos, para doon po sa mga tao na ang hangarin po ay mabigyan ng katuwaan at kaluguran ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po umaga, ating po pag-usapan ang paksapong may pinalaman din po sa pagiging ama. Ngayon po ang mga tatay ay free. Tayo po'y malaya na upang maging maka-Diyos na mga ama. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Panginoong Jesus, muli po kami po ay nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Salamat Panginoon sa mga karanasan na ibinigay mo po sa aming buhay. Dahil nga po sa mga ito, kami po ay unti-unting natututo sa kung ano nga ba ang kahulugan ng buhay at kung ano ang dapat upang kami ay mabuhay, Panginoon. Salamat sapagkat bilang mga ama at bilang mga anak mo, Panginoon, kami po ay patuloy mong pinapatnubayan. At sa oras na ito, sa aming po pag-aaral ng iyong mga salita, muli po, Panginoon, itago mo po sa iyong likuran ang iyong alipin, gamitin ang kanyang mga labi, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong pagpapala. At sa mga kapatid ko po, nakasama ko ngayon, na nakikinig ng iyong mga salita, bigyan mo po sila ng kaunawaan upang aming nga pong matutunan ang mga aral na nais mo na ipahayag sa amin na iyong mga. Maraming po salamat. Ito po nga ni Samot Dalangin sa iyong makapangyarihan pangalang Jesus. Amen. Amen. So, free to become a godly father. So, malaya na po ba tayo mga kapatid? Dati, nandun tayo sa tambayan, kaya ganito oras pa lang, nagbibis na, patungo na sa mga lakaran, sa mall. Pero ngayon mga kapatid, malaya po tayo makadadalo sa mga pagtitipon ng mga anak po ng Diyos. Be a godly father. So tayo po ay dapat maging mga maka-Diyos na ama and make a positive impact with your life. So alam niyo mga kapatid, bilang ama dapat meron tayong isang positibong na ipocontribute o impact na nagagawa sa ating pong mga anak, lalo-lalo na sa kanila mga kapatid. Amen. So, napakamahalaga po ang pagkakaroon po ng ama. Amen? At totoo po, ang pagiging ama ay obvious naman po. Meron tayong mga ama sa pamilya. Amen? Pero kadalasan, na-overlook po natin o hindi nabibigyan ng pansin ang pagiging ama. Ang kausap ko po ngayon, mga ama. Amen? Tayo ba talaga ay nagpapakaama? Yan po ang magandang tanong. Tama? Everyone has a father. Lahat naman tayo may ama. Diba? Mabuti man ang tatay natin o masama, ama pa rin natin yan. Tama ba? Wala man siya ngayon o nandito man siya ngayon, ama pa rin natin sila. Mga kapatid, may ginagawa man sila o wala, ganun pa din. Ama pa rin natin sila. In action or in action, tatay pa rin natin sila. And ang ating pong mga ginagawa at hindi natin paggampan ng ating mga papel ay meron pong malaking epekto sa buhay ng ating pong mga anak. Amen. Alam niyo ba sa Katoliko ngayon? 8 minutes na lang ang homily. Payag kayo nun? Ang pastor niyo magsasalita sa iyo. 8 minutes. Uwi na ako. Bahala na kayo. Wala Oh. kang malalaman.
Sinabi na po yan. Sinabi ng Santo Papa. 8 minutes na lang ang homily kasi daw, inaantok sila. Iniiksik ang lang. Oh. Samantalang ng mga Kristiyano, 1 oras kalahati na, hindi pa rin ang mawa ng pastor. Pero yung mga tupa naman, talagang nakikinig ng mataimtim sa kanilang pastor. So, kumbaga, narinig niyo ba yung tinatawag na daddy's issue o daddy issues? Kung hindi pa, ipapaliwanag ko po yun. Daddy issue. Malaki pong itong issue mga kapatid. Hindi lang ito tinatalakay dito sa ating bansa. Pero kung nag-aaral po tayo ng psychology, meron pong ganoong kalagayan. Daddy issues. Ano ito mga kapatid? So ito po ang sinasabi dito. At gusto ko po itong itakil sa inyo ng kahit konting oras lang, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Ito pong daddy issues na ito ay meron po itong malaking epekto po sa lalaki o babaeng mga anak. At ito po'y bunga ng inconsistent, kung sinabing inconsistent, hindi po tuloy-tuloy o kaya absent or abusive relationship ng kanilang anak sa kanilang ama. Ito abusive. Meron po kasi mga tatay na masyado pong ano bang abusive sa Tagalog? Mapang-abuso. Diba? Utos doon, utos dito, mura doon. Kala mo hari, ano? Ang hari nga hindi abusado eh. Okay. So yan po yung daddy's issue na yan na nagaganap po during the formative years ng mga bata. Hindi alam ng mga ama na yung kanilang ipinapakita sa kanilang mga anak at nararanasan ng anak nila sa kanila ay nakukuha ng mga anak. Hanggang sa ang mga anak na ipinagsipamilya na rin, yun na rin ang magagawa nila sa kanilang mga anak. Okay. Minsan, they witness their father inappropriate or abusive behavior sa loob ng pamamahay. Diba? Nakikita nila, nawi-witness, nasasaksihan ng mga anak yung pang-aabuso ng ama sa kanilang ina o sa kanilang mga kapatid. Di ba? Meron mga ganon. Minsan nabubugbog pa nga yung tatay, di ba? Binugol ko si nanay sa harapan ng mga anak. O kaya pinapakita ko sa mga anak, sinasampal ang nanay nila. O, di ba? Natutuwa kaya ang Diyos sa ganitong uri ng tatay. Kaya nga, mag-aral, makinig. Yan. Hindi naman tinuturo sa mga simbahan eh. Isa pa yan. Habang lumalaki na po ang mga anak, nakikita po nila sa kanilang sambahayan na meron po tinatawag na high level of conflict. Ano yung high level of conflict na nangyayari? Lagi nilang may away si nanay at si tatay. Di ba? Si nanay, bungangera. Eh yung ama, mas lalo na. Oh, di ba? Makikita ng mga anak yung conflict sa bahay. Kaya sabi ng mga anak, mabuti pa, maglayas na lang. Hindi ba kayo natataka? Maraming kabataan babae, mas gusto nilang kukunin nilang partner nila, mas matanda sa kanila. Meron silang tinatawag na daddy issues. Kasi hindi nila naranasan yung father figure sa bahay nila. May ama nga, pero wala naman. Para wala lang. Present, pero emotionally absent. Diba? Yan ang mahirap eh. Nandiyan nga ang tatay, pero paano wala lang. Mga kapatid, nangyayari po yan. At ito po ang nakakalungkot. Dapat sa mga Pilipino talaga, matuto tayo na pag-aralan ang salita po ng Diyos. And to make sure that having set free to become a godly father, para tayo makasiguro na tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Hesukristo upang maging mga makadiyos na Ama. Dapat magkaroon tayo ng mabuting impact
o malaking impluensya sa ating pong pamilya. Bilang ama, dapat may impluensya ka sa iyong pamilya. Amen. Na hindi natin alam ang buhay, di ba? Maaring mamatay ka. Pag namatay ka, ano ang aalalahanin sa iyo ng mga anak mo? Lahat naman ng anak kahit napakasama ng tatay nila, nangalingal yun eh. Di ba? Iiyak sila. Pero, ano ang maaalala nila sa tatay nila? Mahirap po. Mag-iwan ka ng kayamanan pag-aawayan. Di ba? Ang pinakamagandang pamana, mabuting pangalan. Amen? Na kahit wala ka na, naalala, ay, apo ka pala ni ganito? Naku, yung lolo mo. Wala kaming masabi. Napakabait. Di ba? Mahirap lang kayo, ha? Pero kung ito naman ay lumaman na, hanggang sa kapwa punta, yung lolo mo, magnanakaw yan, nangangamkam ng lupa yan. O, di ba? Ang sama. So, pinakamagandang pamana sa anak, sabi ko nga, ako hindi po ako perfectong ama. Pero, isa lamang po ang pwede kong ipagmalaki na ipamana ko sa mga anak ko. Ang ipakilala sa kanila ang isang perfectong ama, ang ating Panginoong Jesus. Amen! Yan ang dapat na ginagawa ng isang ama. Amen. Turuan ang anak. Sapagkat ang unang-una pong katangian ng isang mabuting ama. Okay po, punta tayo. The 5 characteristics of Godly Father. 5 katangian ng mga Diyos na ama. Una, ang mga Diyos na ama, nananalangin. Okay, nananalangin po ba? Woo! Sagot nga po mga tatay, Amen! Amen. Yes! Nananalangin po tayo. Hindi ko na po sinasabing lumuhod na kayo kaagad. Kahit sa pagkakaupo nyo, pwede kayong manalangin. Amen. Amen! To be a godly father, we need God's help. Para maging mabuti kang ama o makadiyos kang ama, dapat kinakailangan mo ang tulong ng ating Panginoon Diyos. We can do it by ourselves. Hindi natin magagawa ito sa sarili natin. Yan. None of us are perfect, and despite of our huge influence over our children, we don't actually control them. Oo, totoo, nai-influensyahan mo yung anak mo, pero hindi mo sila kontrolado. Pag lumabas na ng bahayan, hindi mo na sila hawak na. Pero kung maganda ang naipunla sa kanilang kaisipan during formative years, ano yung formative years, Sister Jo? Di ba ito yung panahon na sila ay kausap-usap nandoon pa lang sa bahay, di ba mga 2 years old hanggang mga 5. Doon na po nahuhubog ang kanilang kaisipan. Dapat hindi mo paturuan sa Google ng anak mo. Huwag cellphone ang magturo sa kanila. Dapat si nanay, turuan sila ng mga nanay at tatay lalo na ng mabuting pag-uugali. Wala ka naman nakikita sa cellphone na nagtuturo mabuting ugali Meron ba? Ang nakikita ko na ituro ng cellphone, ang mga tao ngayon, unresponsive. Diba? Parang wala na silang emosyon eh. Parang bato-bato na. Wala na eh. Yan ang dulot ng mga gadget. Diba? Kasi AI yan. Anong ibig sabihin ng AI? Ay. Diba? AI, Artificial Intelligence. Diba? Meron bang AI na meron damdamin? Siyempre wala. Lahat yan, wala. Oo nga, sasabihin natin, nag-condolence naman ako. Ano pa magagawa ng condolence mo? Diba? Our deepest condolence. Kita mo, ang daming nagpo-condolence. Dahil may patay kayo, no? Ba't kasi nauusin na kandila, ilalagay nyo. Parang, bakit? Madilim ba? Kailangan ng ilaw? Sabi ko nga eh, kaya nung mamatay nanay ko, hindi ako naggamit ng kandila. Bakit kandila? Kristiyano ako eh. Alam ko, kailangan ko ng liwanag. So, liwanag. Pwede rin siguro kandila. Kasi maliwanag yun. Pero ang background, dilim.
Okay. So, mga kapatid, eto na. Hindi man tayo perfectong mga ama. But still, mga kapatid, pinipilit po natin na turuan ang ating mga anak na maging mabuting mga bata. Pero hindi talaga maiiwasan. Sabi nga po dito sa aking binabasa, we can do everything right as parents, but still, we are all potential. We are all potential political sons. So magkakaroon ka talaga ng mga potential na mga anak na alibugha. Tama? Kahit turuan mo sila ng mabuti. Sa bahay, disiplinado, no? Pero paglabas, mas malaki ang impluensya ng mundo. May tinatawag po kasi tayong peer pressure. Di ba? Yung tropa-tropa, hindi ko pwede sa tropa namin. Hindi ko tropa, ano ko eh. Tropang tambay. Di ba? Tropang gala lang to. Kain. Ano ba yan? Katuga. Yan. Sa Mulino dati nakita ko, bago lang kami sa Mulino na talaga ito. Bawal ang katuga sa ano yun? Kain, tulog, gala. Sa patay na bawal ang katuga. Pero, bawal daw ang katuga. Pero ang daming katuga sa Mulino. Oh, di ba? Bakit ganun, mga kapatid? So, kahit mabuti na ang ating pong itinanim sa ating mga anak, hindi po talaga mawawala. Merong potential na prodigal son. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, kahit ang ating ama na nasa langit ay perfect, tayong mga anak niya, hindi perfect. Amen? Tayo ay mga ano eh, mga alibugang anak din eh. Di ba? We rebel against Him. Therefore, out of love for our children, we should pray. Dahil sa pagmamahal natin sa ating mga anak, dapat tayo manalangin para sa kanila. Amen? Dapat ang mga tatay nagpe-pray. Hindi kahinaan yun eh. Ang prayerful na ama, yan po ay simbolo ng isang matapang at matatag na ama. Amen. Matatag siya dahil kaya niyang labanan ang kalaban sa pamamagitan ng paglihod niya. Amen. Okay. Therefore, mga kapatid, ito pa, 1 Thessalonians 5:11, ay 5:17, makibasa po. Pray without ceasing. Sabi nga po ni Paul sa mga Kristiyano po sa Thessalonica, manalangin kayong walang patid. So kinakailangan po talaga mag-pray ang mga ama. Pray that they would follow and trust God. Ipananalangin po natin na ang ating mga anak, habang sila'y maliliit pa, nililehas po natin sila. Ang ating pong sinasabi sa kanila pong paglaki, Panginoon, matutunan nilang sumunod at magtiwala sa iyo. Amen? Amen. Wala na pong pinakamasarap na mapakinggan mula sa bibig ng Ama ang panalangin na ang aking mga anak sa kanilang paglaki, sila'y maging masunurin sa Diyos at magtiwala sa Diyos. Amen. Yan po ang pinakamagandang pamana natin sa ating mga anak. Pray also that we would know how to be a godly father. Kung ipinapanalangin natin ang ating mga anak, ipanalangin din natin ang ating mga sarili na kung papaano tayo maging mabuting mga ama. Makibasa po, James 1:5. If any of you lacks wisdom, kung kulang ang sino sa inyo ng karunungan, ang sabi po dyan, let him ask of God. Humingi siya sa Diyos ng karunungan. At ang Diyos ay masaganang magbibigay at walang panunumbat sa inyo. Amen. Ang sabi, humingi ka, bibigyan ka ng Panginoon. Pero kung mayabang ka, hindi ka hingi. Kasi marunong na ako eh. Hindi ko kinakailangan ng karunungan galing sa Diyos. Marunong na ako, kaya-kaya ko yan. Diba? Pero dahil nga ang mga anak po ng Diyos, lalo-lalo na ang mga tatay, ang mga maka-Diyos na ama, ay mapagpakumbaba at may takot sa Diyos.
alam nila kulang pa tayo ng kaalaman. Kulang pa tayo ng karunungan. Kaya dapat tayo pumili sa Diyos. Amen. Number 2, a godly father teaches. Yan. Ang maka-Diyos na Ama nagtuturo. Amen. Ano bang itinuturo natin sa ating mga anak? Diba? Mahirap po yun eh. Okay. Our child education begins at home. Ang mga natututunan ng mga anak ay nagpapasimula po sa bahay. Ako po, karanasan ko yan. Kasi bata pa po ako. Siguro mga edad ko pa lang 2, 3. Tinuruan ako ng lola ko ng kartilya. Alam mo, hindi kartilya na katutulan na. Yung abakada. May libro kami nun, manipis lang yun. Kaya, bago ko pumasok ng kinder, sa loob ng 5 years old pa lang ako, nag-kinder na ako eh. So, pinasok ako ng lola ko, birthday ko, October 18, kinaumagahan, pinasok na ako ng kinder. Alam mo, ang ginawa ng lola ko, isinakay pa ako sa balikat niya. Isipin mo yun, matatanda talaga gano'n. Para ako ikaw, ikaw ang nakahihigit sa kanila. Oh, sabi talaga ng lola ko, ambisyoso din, ano? Basta talaga ang apo niya, palibas sa unang apo, dito ang tuwa siya, nagmamalaki pa nga. Dito ako sa teacher na, Teacher Ana, ito yung apo ko. Tapos, alam niyo ba, pagkatapos ng school year, third honor, sabi ko, siguro kung nakapagsimula ako, baka first honor. Kasi marunong na ako magsulat, marunong na ako magbasa, marunong na ako magbilang. Kasi sa bahay, tinuruan na. Naalala ko tuloy si Jose Rizal, di ba? Bata pa si Rizal, tinuturuan na ng kanyang nanay. Sino ang nanay ni Rizal? Si Teodora Alonso, di ba? Alam niyo ba yun? Na doon nga nakita ni Rizal yung gamo-gamo na lumapit sa lampara. So, mga kapatid, sa bahay, doon nagpapasimula ang pagkatuto ng mga bata. Kaya nga, yan ang malaking problema ng ating lipunan ngayon. Wala nang lola nagtuturo. Kasi si lola nagtitiktok. Di ba? Gaganyan din si lola. Oh. Kahit si lola nagaganyan-ganyan na eh. Nabaliktad na. TikTok? Si nanay ganun din. TikTok din. Kaya, ito ang senaryo sa loob ng bahay. Si daddy, naka-laptop. Diba? Si nanay, naka-tablet. Siyempre, tablet si nanay eh. 12 inches pa yun. Mas malaki pa, meron pang 14. Meron na lang 14. 12 lang, okay. Naka-12 inches. Yung mga anak, kanya-kanyang kanto. Naka-Android na cellphone. Kulang na lang yung aso pusa nila, may cellphone din. Kaso wala na. So, kita nyo na yan. Yan ang senaryo. Bukas ang TV, walang nanonood ng TV. Tama? Walang nanonood. Kasi mas gusto nila sa cellphone na lang. Kaya, nagrarambulan ang mga tunog ng cellphone. Wala na tuloy na ito. Diba? Yan. Yan na yun. So, anong pagtuturo ang nagaganap sa loob ng bahay? Wala! Walang pagtuturo, mga kapatid. At alam niyo ba, ang eskwelahan at ang simbahan ay hindi po ito lugar na kung saan dinadala natin ang ating mga anak para doon kayo sa eskwelahan, doon kayo kay pastor, tuturuan kayo. Hindi po si pastor ang teacher. Kayong mga nanay, kayong mga tatay, ang unang maging mga teacher ng inyong mga anak. Si pastor at ang teacher sa school ay supplementary lamang. Amen. Karagdagan lamang na kaalaman. Dahil yung good manners and right conduct sa bahay dapat natutunan. Sa Japan, hindi. Papapasukan ng mga anak sa bahay ay sa mga school. Pero hindi academic ang itinuturo ng eskwelahan, kundi mabuting asal. Good manners. Kaya mga bata pa ang mga Hapon, marunong maglinis ng bahay,
Pagbangon nila sa kanilang higaan, ayusin na agad yung mga higaan nila. Marunong sila mag-toothbrush, marunong maligo. Marunong na. Yung mga kalat, pag-iumpis ng kalat, marunong na. Bago sila pumasok ng elementary grades nila. Mga kapatid, at alam nyo rin po ba na only 10% na o 20% lang. Yan. Our children spend 20% of their childhood hours at school and the remaining 80% at home. Diba? Ang oras po, 24 hours a day. I-ano natin ang 20% ng 24, mga 8 hours, no? 8. Mga 8 hours, approximately 8 hours lang ang oras nila para sa bahay. Pero, the remaining time, hindi nga 8 hours, mga 6 lang. Okay, 6. Halimbawa, 6 hours na lang. Kukulang-kulang 6. Okay. Okay. So, yung remaining taon, mga 19 hours, sa bahay, ginugugon ng bata. Ngayon ang tanong, anong natutunan ng bata sa loob ng bahay? Diba? Ngayon, lahat ng bata, busy na eh. Diba, busy na sila lahat. Kanya-kanyang sulot na yan. Lahat ng bata, may kanya-kanyang taguan na. At may hawak na yan. May hawak silang cellphone. Which should not be the case, mga kapatid. At ito pa, the primary job of parents is to train up a child in the way he should go. Ang pangunahing trabaho ng isang magulang, lalong-lalo na ng isang ama, ay turuan ang kanilang mga anak kung saan dapat sila tumungo. At kahit sila ay matanda na, kapag alam na nila ang kanilang patutunguhan, hindi na po nila ito makalilimutan. Pakibasa po, Proverbs 22 verse 6. Sabi. Okay. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Hindi na po nila ito tatalikuran pa. Hindi na sila lalayo po sa mga aral na natutunan po nila. Pakibasa rin po, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. And these words which I command you today shall be in your heart. Sabi po ni Moises sa bayan, you shall teach them to your children. Ituro ninyo ang mga aral na napapakinggan nyo. Sabi ni Moises, ituro ninyo sa inyong mga anak. At sasabihin nyo sa kanila habang sila yung mga nakaupo sa inyong mga bahay. At habang kayo naglalakad sa daan, pag-usapan ninyo ang Panginoon. At habang kayo'y nahihiga na, at bago kayo bumangon, ang Panginoon ang pinag-uusapan. Amen! Meron lang akong isang bansang alam na talagang ipinapatupad yan, ang bansang Israel. Kaya nga ang Israel ngayon talagang pinuputakte ng mga kalaban, pero hindi po nila patay. Kahit na mga estudyante, napapanin na rin sila. Di ba? Ang dami na, lalo sa Amerika. Lahat po sila napapanin na sila. Na-influence na po sila ng ano. Mas sikat na ang Hamas at Hezbollah kaysa sa Diyos. Pumunta ka sa mga universidad, sa mga colleges sa Pilipinas, tanungin mo sila, alam na alam nila, kilala nila ang Hamas. Pero hindi naman nila alam ang pinaglalaban kung ano yung chapter ng Hamas. Hindi lang. Ang mahirap sa tao eh. Hindi naman nila alam. Sumasawsaw lang ang mga Pilipino. Sumasawsaw ang mga Amerikano. Ang issue, mga kapatid, katotohanan. Amen? Ang katotohanan ay nagtatawang tao, pero hindi tinanggap ng mga tao. Kaya, kapag nakakarinig tayo ng katotohanan, ang tendency natin, magre-react tayo. Amen? Diba? Ayaw natin yan. Mas itin. Pero, alam niyo ba, wala namang pong ginagamot. Wala namang gamot na hindi masakit. Diba? Ikaw pa pag ina-injection ng assistant, hindi ka ba naabahan?
Sakit yun. Di ba, Sister Senny? Para may panganak mo yung mga anak mo, kaya hiluwain yung tiyan mo. Masakit yun. Siyempre masakit. Pero pagkatapos ng sakit, di ba, ginhawang maramdaman pag nakita mo na. Di ba, yun. Mga kapatid, masakit ang katotohanan, pero pag naunawaan, papasalamatan. Amen? Okay, number 3. Okay, number 3, a godly father disciplines his children. Ang maka-Diyos na Ama, marunong dumisiplina sa mga anak. Ngayon, ano po ba ang alam ng mga Pilipino paraan ng pagdisiplina? Sa bansa natin, bawal na. Di ba, Sister Kay? Bawal na po ba mamalo ngayon? Di ba? Oo, bawal yan na. Nasa batas natin yan. Oo, pinagbabawal. So, tatawag ang bata. Hello po, pinalo ko ng nanay ko. Saan ka pinalo? Sa ulo. Pero hindi naman sa ulo pinalo ah. Mga batang sinungaling, gusto pang ipakulong yung nanay nila. Tira niyo ang kalukuhan ng mundo. Ha? Ang mundo talaga natin loko-loko na eh. Ito yung sinasabi ko. Loko-loko na ang mundo. Sabi ng Diyos, huwag ninyong ipagkait ang pamalo sa inyong mga anak upang maingatan kanilang mga kaluluwa. Kasi ang batang hindi dinidisiplina, ang totoo, hindi mahal ng kanilang magulang. Mahaya ka na lang may impyerno. Napapasama yan tayo sa palo. Sabi nga, kami, lumaki kami sa palo eh. Masarap mamalo. Ganyan na po. Kaya tumambok-tambok ng konti ang puwet ko eh. Kasi ang pamalo naman sa amin, tsinelas, tinatawanan nga namin kasi hindi naman masyadong masakit eh. Diba? Pero may palo. Ngayon, bawal na ang pamalo. Sabi doon, kinakailangan ang mga bata dinidisiplina. At ang salitang disiplina, hindi na uso ngayon yan. It's not popular today. Bakit? Ito na. Bakit hindi uso? Bakit pinagbawal ang disiplina sa Pilipinas? Kasi merong mga abusadong mga tatay at mga magulang. These are ungodly. Sila ay hindi mga maka-Diyos. Hindi sila mapagmahal ng mga ama. At ginawa nilang excuse ang disiplina para abusuhin ang kanilang mga anak. Ako po, naalala ko, hindi ako napalo ng tatay ko. Kasi ang tatay ko, wala eh. Parang, although present siya, pero hindi masyadong involved sa pamilya. Nagiging involved lang ang tatay ko sa pamilya pag lasing. Yeah. Pag lasing si tatay, ilaharap kami yung mga anak. Makulit eh, di ba? Pero pag hindi lasing, wala, hindi kayo mapapansinin. Di ba? Basta, ipagluluto niya kayo, pakakainin kayo, nandito siya sa susunod. Nakaupo na. Pero pag lasing, yan. Halika kayo mga anak. O diba? Tatawagin kayo, lalaruin kayo. Sabi niya, dapat natin na kayong lasing. Kasi, yung tatay ko, takot naman sa nanay ko yun eh. Pag tinignan ng nanay ko, kahit lasing yun, tamimila siya. Kasi, ang nanay ko, ang yan. Pag ganun talaga ang mga nanay. Tama ba? Mabunganga. Pero, tama naman ang kanilang mga sinasabi. Kaya kami natuto dahil sa nanay namin. Ito pa. Pakibasa nga po. Proverbs 13. Ito. Okay. Proverbs 13:24. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Kaya alam mo tuloy, hindi ako mahal ng tatay ko eh. At hindi ako pinapalo. Kaya kayong mga tatay, mamalo na kayo. Ipakita nyo sa tatay nyo. Ay, ipakita sana ng mga tatay ninyo na mahal kayo ng mga tatay nyo. Amen. Dapat namamalo. Hindi dapat ipinagkakait eh, yung rad. Kaya dapat na ang pamalo may nakasulat. Mahal kita anak.
Ngayon na naman si Marky na. Tinanggal na ni tatay sa taguan. Patay tayo dyan. Ipahahayag na naman, ipararamdam na naman ni tatay ang pagmamahal niya sa atin. May palo na naman tayo. Diba? Ang tamang pagpalo sa puwet. Kaya pinagbawal na yun ng batas natin kasi merong mga, hindi ko alam kung tarag-adik yung tatay eh. Ang palo sa ulo niya eh. O diba? Kaya pinagbawal. Mali din yun eh. Dapat hindi pinagbabawal. Ipatupad ang batas ng maayos. Ang disiplina dapat dito lang sa isang certain na lugar sa parte ng katawan. Diba? Parang mga ano lang yan. Parang mga hesi-hesi. Hindi pinapakita. Pero may mga palo talaga. Pero sabi ng Bible, huwag natin ipagkait ang pagdidisiplina. Disiplinahin natin ang mga bata. Amen! Kaya lumaki yung mga anak natin, walang takot sa atin eh. Nung araw, di ba? Titib lang, matakot ka na. Alam na. Pag lumaki na ang mata ng nanay mo, humanda ka. Sigurado ka, nanginginig ka na sa takot. May pano ka. Oh, ngayon wala na, lumuwa lang. Ay, nako. Hoy! Iuwi na kayo! Alala ko talaga, gano'n, mga kakain na lang eh. Ba't ako lagi pa? Huwag mo pakainin mo, wala. Meron sila dumatay. Oh. Discipline should be fair. Dapat daw ang pagdisiplina patas. When done unfairly, inconsistently, and hypocritically, can frustrate our children. Yan. Kapag ang pagdisiplina ay unfair, kung sinabing unfair, hindi tama, and consistent. Bakit siya? Pinalo ako hindi. Pareho kayo nagkasala, merong pinapalo, merong hindi. Bakit? Dapat pantay. Pareho. Diba? Hypocritical. May nakakakita kasi kaya papaluin kita. Nakitang tao lang. Disiplina. Wala eh. Walang epekto. Pakibasa nga po, Ephesians 6:4 ano sabi? And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Kayong mga ama, so ang panawagan po ay para sa mga ama. Huwag ninyong hikayatin, huwag ninyong buyuhin ang inyong mga anak na mapuot sa inyo. Diba? Akala mo lang, yung mga anak mo sumusunod sa iyo kasi maliliit ka. Kaya kahit ilubungangaan mo sila, kahit pinapagalitan mo sila, kumbaga inaabuso mo na verbally yung mga anak mo. Kasi dalawang klaseng pang-aabuso eh. Merong physical, merong verbal. Diba? Para po sa akin, mas okay na yung saktan mo ako eh. Huwag mo lang akong pagsalitaan kasi ang salita mo sa tagos hanggang ito. Mapasok mo sa puso ko. Pero yung ano, okay na. Yung pasaan naman eh, gumigilot na yung sugat eh. Nagaling. Pero yung salitang nakatalim mo sa isipan, inutil ka talaga, bata ka. Wala kang kwenta. Diba? May mga ama nagsasalita ng ganyan. Tama ba ako? Sinasabi nila sa mga anak nila, anak-anak, O diba? Yung mga PI, sabi, balik kong tatay nito. Kumuha siya ng asawang PI. Diba? Kaya sabi ko, maraming ama, walang alam. Kaya hindi dapat isasalita ng mga gano'n, ng mga Diyos na ama. Dapat training, tinuturuan ng ama ang mga anak. Sinasanay, di ba? Sanayin mo ang mga anak mo. Bata pa sila, alam na nilang magtrabaho. Ngayon, child labor meron ang Pilipinas, bawal po yun. Di ba? Bakit kaya hindi tinasuhan yung tatay ng batang nag-aaral? No? Sa Jessica Soho ba yun? Yung batang nag-aaral na masil-masil yung katawan. Sabi ko, oh, gawin ng batang ka, masil-masil eh. Nag-aaral na. Mahusay mag-araro. So, bawal yun sa batas natin. Pero dapat tinuturuan ng bata. Bakit? Alam naman ng tatay niya na kaya-kaya na pa. Diba? Lagi ko nung kinigil ko sa inyo,
sa grocery, nakakita yung ibang mga nag-grocery na yung bata may bitbit. Siya may bitbit ng basket. Sabi, ba't po pinag-bitbit? Kaya ko pa kasi. Pero kung pagmatigat na to, kinukuha na tayo. Sabihin, tinuturuan natin. Turuan natin ang ating mga anak maghirap. Amen? Upang sa kanilang pagtanda, sapitin man nila ang mahirap na pamumuhay, hindi po sila bibigay dahil sila'y nasanay. Amen? Huwag po tayong marahuyo sa pangarap ng mundo na ang mundo ay paganda at paunlad ng paunlad ang buhay. Hindi po totoo yun. Pumunta kayo sa Syria. Ilang taon na ang civil war doon. 11 years na ako nandiyan. Yung dating mga syudad sa Syria na ang gaganda kasi mga unang syudad yun. Pero ngayon, buho na sila lahat. Sa Ukraine, di ba? Sa Gaza, sa Israel, along the borders na pinaliliparan ng mga missile ng mga Hamas, sira-sira ang bahay. Ngayon, meron bang maganda? Wala. Kaya nga, pero pang buhay. Kumusta ang presyo? Kumusta ang presyo ng luya ngayon? 300. Diba? 300. Magsasalabot ka pa ba? Hindi na. Gaganda pa ba ang buhay? Hindi po. Then, done correctly, kapag tama ang pagdidisiplina, ito pong disiplina, ang totoo, wala naman didisiplina na kanide. Walang napapalo, hindi umiiyak. Lahat umiiyak. Lahat nasasaktan. Pero yung sakit, pansamantala lang. Pero ang dulot na pagkatuto, habang nabubuhay siya, natutunan niya ang aral na hatid ng palo sa kanya. Amen? Meron talagang hatid eh. Pakibasa nga po, Hebrews 12:11. Habang tayo tinutuloy, hindi tayo natutuwa kung pinag-inis. Ngunit pagkatapos nung mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matubig na pamumuhay. Di ba? Kaya sinasanay tayo ng Diyos na mahirapan sa buhay. Huwag natin questionin ng Diyos. Panginoon, bakit ako nahihirapan? Christian na nga ako eh. Ako nahihirapan. Dapat maunlad ang buhay ko. Kasi yun ang iba eh. Alam niyo ba, hindi ko lang malaman kung sino yung kung si Agor pa yun eh. Sabi niya, muntik na daw siyang matisod sa Panginoon. Kasi nakita niya, yung mayayaman, umuunlad. Di ba? Umuunlad yung mayayaman. Parang maginhawa sa kanilang pamumuhay. Wala silang mga sakit. Samantalang yung mga mahihirap, yung mga Diyos, nahihirapan. Sabi niya, habang tinitingnan ko ang kapaligiran, nakikisip siya sa isang parang unfair. Pero nung dinirasa ng Diyos sa kaunawaan at nakita niya, ay salamat Panginoon. Kasi sabi sa kanya ng Diyos, anak, yung mga nakikita mo yan, pansamantala lang naman yan eh. Amen? Dahil sa mundong ito, walang permanente. Lahat lumilipas, lahat kumukupas. Amen? Di ba? Dati ang lakas-lakas mo, ngayon hindi na. Dati ang ganda-ganda mo, ngayon, maganda kami. Diba? Pero ako po'y naniniwala na ang tao, habang patanda ng patanda, gumaganda ang buhay. Di ba, Sister Taling? Nanay Merlin, kunin nyo nga picture niyo dati. Ano nga nag-movies tayo? Nung kabataan ko, ang pangit ko. Tumanda na ako, 50, 60. Pangit pa din. Oh. Ganun talaga. Hindi, kasi, ano to, kumbaga, nakikita kasi ang pagtingkad, di ba? Sabi nga, sa isang halaman, habang gumugulang, doon makikita ang kagandahan niya. Di ba? Hindi mo naman pwedeng kainin ang isang saging
nabubuo pa. Pinakailangan magulang. Kaya, yung mga magaganda na nung bata pa, yung pagtanda din natin, mas lalong magaganda. Oh. Okay. Number 4, mga kapatid. A godly father provides an example worth following. Ganda na. Ang isang mga Diyos na Ama, nagbibigay ng halimbawa sa mga anak na kaaya-ayang sundan. Diba? Wala na kasi ngayon yun eh. Yung ads sa TV na paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Di ba na, alam niyo ba yun? Meron patalas na ganun tatay. Paglaki ko, gagayahin ko tatay ko. Kaya ang isang mabuting ama, o makayos na ama, dapat nililive out niya ang kanyang mga itinuturo. Itinapamuhay niya ang kanyang mga sinasabi. Although a child may fail to do what you say, but they rarely fail to do what they see. Ano to? Maaaring yung sinasabi mo, hindi niya magawa. Pero sigurado ako na yung nakikita niya ginagawa mo, gagawin na rin. Amen! May mga tatay na ganito mga aral. Sundin ninyo ang sinasabi ko. Huwag niyong susundin ang ginagawa ko. Di ba ganon? Si tatay naninigarilyo. Sarap. Ngayon, hindi na usang sigarilyo. Ano? Di ba ano? Niresearch ko lang. Kailan ko lang niresearch siya. Vape na yan. Ang tawag yan, e-cigarette. Electronic cigarette. Di ba? Cigarette. Okay, cigarette. Alam niyo ba, akala niyo ligtas yun? Hindi. Chemical yun eh. Ang mga Pilipino, malaking tanga. Di ba? Mga kabataan, letter T. Ang laki-laking T ng mga kabataan ngayon. Kasi lang sila nagpipig. Iba na ngayon. Hindi ko lang kinuha yung mga toxic na mga component ng mga chemical na hinihingi sila. Madami yun. Kung ang nicotine, mas malaki ang makukuha sa tabako, malaki din ang makukuha nila sa vape. Hindi yan na. Pati yung mga lumalaki, kasi tayo, mga second-hand smoker, di ba parang masarap amoyin? Kasi mabango eh. Di ba? Pag binugal na, di ba naman? Susungsin. Masarap. Kasi may flavor yun eh. Tapos pag bumuga pa ako sila ng puso, grabe. Malaki pang ano ng iso. Kaya sinasabi, gumagawa tayo ng mga bagay, hindi natin muna inaaral. Diba? Yan sila nag-research, bakit kayo bumili na? Para makaiwas sigarilyo. Hindi kayo umiwas sigarilyo, naninigarilyo pa rin kayo. Iniba nyo lang ang pamamaraan. At iba ang gamit nyo. Sumunod kayo sa uso. Hindi ninyo tinatanggiling si Lusutan. Diba? Sa kanya yung fortune to bear, diba? Pero hindi nyo alam, kumukuha din naman. Kasi, yung vape na yan, kumukuha din yung sa tabako ng mga chemical. Yung mga sangkap doon, ini-extract nila para ilagay din doon. Para ma-feel mo rin yung high. Yung pag naninigarilyo ka, kasi dati po, sinubukan ko rin pong manigarilyo during my college day. Naninigarilyo din po ako. Alam nyo, experience ko na yan. Masarap ng garilyo. Ito yun. Parang feeling mo, mahahay ka. Lalo sa umaga pagkagising mo. Hindi pa kagad. Kasi pag yung puso pumunta na sa utak mo, iba na. Diba? Mas lalo na. Pag nagdamukan na. First time lang isang beses lang ako nag-try ng marijuana during my college day. Kasi siyempre sa college marami kang mga tropa-tropa. Sige.
ganito kasi. Sabi, huwag mo palabasin ang usok, ha? Ano yun mo? Pasok mo sa katawan mo. Pasok mo sa utak mo. Sabi, tama na, isa lang. Hanggang sa umuwi ako, para yakap mo pa sa mga tama. Ang gana-gana mo kumain, baka hindi ka pa. Sabi nung, di, kinitok sa kaibigan ko, ilang magahan. Paano? Nag-good kaya kami. Yan ang napagtipan mo, pagkain. Kung wala kang kumain. Mula doon, ayaw ko na. Ganyan siya muna yan. Hindi kailanman. Wala yan. Kasi alam ko, mali. Gusto ko lang matry yung mga organic. Organic yun. So, try. Pero hindi ko ganda. Kaya, tigil na. Kaya po ako ikikwentuhan ninyo ng mga ganun. Huwag nyo lang akong kwentuhan siya kung wala akong ano. Pero, mga kapatid, ang katotohanan, dapat tayong mga tatay mamuhay na ikaw ang gagayahin ng mga anak mo. Diba? Yung tatay dapat walang bisyo. Tama? Ang bisyo lang ni tatay, magbasa. Amen? At maglaro. Wala na akong nilalaro ano eh. Ang ano ko lang, magkalipit ng mga halaman. So, bigyan ako ng mga hayop na alagaan. Pwede. Ano? Ibe? Yun. Yun naman gusto ko. Pero yung mga distribution yan, alak, sigarilyo. Naranasan ko na rin yan. Alak. Diba? Sasabihin ng mga tatay, huwag niyo akong tansinin. Pero kayo, huwag kayong iinom ha. Masamang uminom. Pero wala mo sa kusita, bakit ikaw tayo umiinom kung masama? O diba? Huwag niya akong gagayahin. Ito nga nakikita, alam na namang gayahin yung kapitbahay nyo. Dito gagalit ka. Diba? Sasabihin mo, huwag kayong gaya-gaya. Ako, gayahin nyo. Sabi ng mga tata, gayahin nyo. Pero mga kapatid, ito talaga. Tayong mga tata, minsan, napifail tayo. Ito naman yun, marami tayong failure. Pero, ito pa, no matter how much you try to teach them something, they will unlikely to listen if they see you doing the opposite. Diba? Hindi ka nila makikinggan kapag ang nakikita nila taliwas sa iyo. Amen. Sabi ko, bakit kaya walang nakikinig sa akin pag ako rin ko? Taliwas ba yung ginagawa ko? Diba? Bakit wala kaya? Wala na nakikito. O baka hindi ako pinapakinggan? O baka, hindi ko na Tagalog ko naman. Ginagawa ko rin yung magagawa ko. Pababa talaga hanggang sa pinaka-level na maiintindihan na. Maski ng mga bata. Kasi dapat talaga sa tagapagturo, maintindihan. Then number 5 pa. God the Father, love. Yes, mahal. Ngayon, ang tanong, ano bang uri ng pagmamahal ang ibinibigay mo sa anak mo? Unang-unang hamon sa mga tatay. Sabihin nyo nga sa akin, ano bang kaundugan ng pagmamahal? Di ba? Kasi paano mo mamahalin ang isang tao kung hindi mo naman alam kung ano yung pagmamahal? Di ba? Ang tuloy na pagmamahal sa sakripisyo. Amen? At ang nagsasakripisyo, hindi sinusukat sa mga anak niya. Kanya kayo, huwag pa kaya mga magtrabaho. Malas wala na nga akong pahinga. Ganito pa ang ginaganti ninyo sa akin. Mga walang kwenta. Pi. Itong bahay na bahay ko, impyerno. Oh. Walang kataibigan. Tay, anak tay. Masarap sanang sabi ko si tatay. Tay, kung ang bahay natin impyerno, siyempre nandito si Talim. O, diba? Siya ang hari dito. Talim. Kahit yung pusa, mais ko na dito. Yung aso, nalisindahan pa, silipa pa.
Bakit na to? So, yan po ba ang pagmamahal natin? Dapat, lahat ng ginagawa po natin para sa ating mga anak, motivated by yung pagtuturo natin, yung pagpapakita natin ng halimbawa sa kanila, di ba? Di ba, pag uwi mo ng bahay, ito na lang, halimbawa, pag uwi mo ba ng bahay, kontuwa mo yung mga anak mo? Kasi, dati, nung mga maliliit pa kami, siyempre ang tatay ko, nagbabay-ensel yun, halos maghapon wala sa bahay. Pag dumating na yun, nakikita ko lang naman sa kalsada, tuwa na kami, yay! Nandiyan ang tatay! O diba? Tuwa-tuwa. Alam ko sila sister ko, tuwa-tuwa na pag nakita si Pastor dati. Diba tuwa-tuwa? Pero ngayon, ang tanong, pag nakikita ko diba tatay nyo, tuwa-tuwa ba kayo? Dito na naman. Taguan na sila lahat. Ay, lako. Kaya, yan. Akala nyo nagpapatawa lang ako, pero totoo yun. Dapat, tayong mga ama, pag nakita tayo ng ating mga anak, matutuwa sila. Nasaan ka nung nag-graduate yung anak mo ng teacher? Nasaan ka nung siya ay, ikinasal? Nasaan siya nung siya paglalaki? Nung siya ay tinuli? Nasaan ka? O diba? Ako nga, nung tinuli mo, alam ko lang, sakit mo sa kapatid ko. Samahan nyo na lang, ayaw ko makita yan. Oh. Dito si Tito Morola, sumama pa sa inyo, oh. Kapatid kong gusto na lang, pumunta sa kaya. Sige, samahan nyo lang doon. Galing sa simbahan. Kasi, nasaan ka? Yung ang mga anak ko ay diba? Nasaan? Nung nag-graduate yung anak, nandun ka ba? Kasi, wala na po isang pinakamasayang maalaala ng anak mo na kahit gaano ka mang kabisi, lagi kang may oras. Amen. Nalalapit na ba? Ba? O, ay. Pero ano naman ako nito? Sandali ba na? Ginagawa ko. Hindi. Ganyan ka pa eh. Nagpapasa ng dyaryo. May nagpapasa pa ba ganyan ng dyaryo? Wala lang ganyan na lang. Ang pasa ganyan na lang. Pinaliit na dyaryo. Lalo ganyan na lang yan. Dati dyaryo pa eh. Pero yung dyaryo, tik-tik. Diba, ang dyaryo, Tagalog. Sa totoo lang, ako, nagpapasa ng dyaryo, pero hindi ako nagpapasa ng Tagalog. Pilipino ako, pero hindi ako nagpapasa ng Tagalog. Kasi wala akong makukuha maganda eh. Binabasa ko English. Kasi Pilipino ako, gusto ko matuto ng English. Para may intindihan ko. Alam ko naman Tagalog. So mga kapatid, ito yun. 1 John 1:4, pakibasa ko. Ay, 3 John pala. 3 John 1:4. Sorry po. Ano po, pakibasa? Wala nang hindi na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang, ano po ba? Opo. Na mamuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Para sa isang ama, wala nang pinakamasarap mapakinggan. Hindi yung successful yung anak ko sa kanilang pamumuhay, yumaman sila, naging milyonaryo. Para po sa akin, mas matutuwa akong mamamatay na nalalaman ko ang mga anak ko pinanghawakan yung mga itinuro ko na mga katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Na lumalakad sila sa katotohanan. Amen. Na kahit yumaman man sila, pero yumaman sila dahil sa katotohanan. Amen. Kasi hindi naman natin may kakaila, may mga taong pinagpapala ang Diyos. Given po yun. Pero yung mga taong pinagpapala ng Diyos yan, alam nila na ang pagpapalang meron sila galing sa Diyos. At hindi po nila sinasabing amin to. Hindi ito yung bigay ng Diyos sa amin. So, willing kami i-share sa sino mang gusto namin. Kasi, ang aral ng Diyos, the more na ito ay nagbibigay, lalo ka niya ibigay. Amen.
At may kasabihan, at sabi nga po sa banal na kasulatan, it is better to give than to receive. Diba? The more you give, the more you receive. Dahil tayo. If you love someone, you will build a relationship with them. Finding time to spend with your children, having an absent father is one of the surest indicator of all kinds of negative outcomes for children. So may problema pala kapag ang mga magulang, lalo-lalo na yung mga tatay, na nag-a-abroad. Diba? Unang-una, nagkakaproblema si nanay. Nang gusto yung tatay. Hello, my dear. Kumusta ka na? Eto. Okay na kami. Ganda naman ang pamumuhay. Eh, kumusta yung dalawang anak natin? Ay, hindi na sila dalawa. Tatlo na. Ha? Tatlo? Diba? May problema. Oh. Kasi, nasa abroad eh. Sa palagay niyo, plano pa talaga ng Diyos? Hindi. Ang totoo, sa Pilipinas, pwede pa naman pala. Amen. Bakit naman marami nagiging successful sa buhay dito sa Pilipinas hindi sila nag-abroad? Pag inuna mo ang Diyos, nagiging successful ka sa buhay. At ang sabi pa dito, ito pa, sometimes physically present but emotionally uninvolved or uninterested in their lives can be much better. So meron ng mga tatay, nandiyan nga, pero ano sabi dyan? Emotionally uninvolved. Walang pakialam. Pag uwi ng bahay, pasok. Kung saan gusto mo pumasok. Gusto ko. Ginagawa ko. Huwag ganun. Kaya kung ikaw yung anak, saan ka maghahanap ng regalo sa buhay mo? Siyempre, hindi mo nakita sa bahay. Sa labas. Kaya huwag ka nang magtaka. Ang mga kabataan ka lang. Mas pinapapulang pa ang tropa kaysa sa pamilya. Kasi yung pamilya, hindi kaya makasama. Si tatay, hindi naman involved sa amin. Hindi na kami tinatanong yan. O, kumusta naman anak ang pag-aaral? O, kumusta ang trabaho anak? Okay ba? Kumusta ang kita natin? Dahil, hindi ka lang nata. Hindi! Diba? Si Pastor kahit pag-tirato, tapos hindi naman nagsabi, hindi naman diba? Kahit na lang ang... Alam niyo naman yun eh, na nilalambig kayo ng tatay niyo. Diba? Siyempre, bilang anak, nakisakal na. Yan. Ano naman eh, mababawalan naman ang kaligayahan ng mga tatay. Hindi mo naman sila kinakailangan dahil pa sa mga mamahaling kape. Kumain ko sa sa may Serena. Ano yun? Starbucks. May Serena. Oh. Okay. Dapat, eto mga kapatid, loving children actively and always makes it clear that you love them. Ipakita mo sa kanila at iparamdam mo sa kanila na mahal mo talaga sila. Pag-uwi mo ng bahay, pinag-usap mo. Usap ng mga anak mo. Kung may mga apo ka, di laro yung may mga apo mo. Kami, wala kami mga apo. Kung saan ka lang namin. Halik ka dito, di ba? Kaya ito ang ingay-ingay niyo. Sabi ng tanging bahay namin, nakakalanggit naman ate, kasi nung nandun pa kami sa dating bahay ng Kuya Mix, maingay talaga kami. Kasi mga pusa. Ngayon daw sabi, ate, nakakalanggit sa bahay mo naman. Bakit? Tahimik na siya, wala mga pusa. Marami maingay. O, di ba? Kasi maingay talaga. May alaga. So mga kapatid, always make sure na mahal mo ang mga anak. Hindi lang sinasabi, pinararamdam ang pagmamahal sa mga anak. Kapibasan nga po, 1 Corinthians 13, verse 1. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at sa mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampana, maalingaw o kopyang na Okay, tatay nga ako, yes. Pinuprovide ko lahat sa inyo. Mga anak ko, ang pangangailangan nyo. Ito, pang tuition mo. Ito, pambili mo ng uniforme.
Eto lahat, eto lahat. Oh, ano pa? Kulang pa ba yung budget na pamasahe mo? Okay, ito transfer mo. Ito na, lahat na yan. Nandiyan na lahat. Sobrang-sobra na yan. Oh, may iipo pa nga kayo, ba? Okay, pero kung wala ka namang pagmamahal sa kanila, para ka lang. Ang sabi niya, bukod, para kang kalimba na umaalingaw-ngaw. Wala. Iba naman kami sa akin. Diba? Kaya nung mahuling nilapitan yung ano, yung jowa ko. Jowa ko, ano? Gusto na yung jowa mo dyan. Walang jowa-jowa sa ating Kristiyano. Kasi sabi ko lang yan, para mag-update naman sa nangyayari sa mundo. Ibig sabihin, kumusta na yung girlfriend mo? Anak, ingat kayo. Dapat ganun eh, di ba? Saka nag-aaral ka pa, wala po rin dapat ganun. Di ba yung pangaral ng magulang, yun ang dapat makakigan sa mga magulang. Hindi man sa mga salita eh. Nakakatulete pa rin yun. Kung ikay mahina-hina, aayos ka talaga sa pagkakas. Huwag lang naman ako sa titira. Kasi ayaw ko marinig yung ingay. Kaya nga mga kapatid, bandang huli, meron po akong ginawang acrostic na father. Tingnan ko lang ha. 2 minuto, pwede. Father, acrostic lang to. Yung letter F, foresight. Dapat ang tatay, meron ganyan. Ano yung foresight? Pananaw. Dapat ang mga tatay, merong pananaw sa hinaharap. Okay. Letter A, dapat ang tatay, maabilidad. Amen, meron siyang kakayanan. Dapat ang tatay, letter T, meron tenacity. Ano yung pastor? Ano yung tenacity? Pag sinabi yung tenacity, hindi yan, ano yan? Hindi yan yung merong mga karnaval. Ang tenacity po, may paninindigan. Being able to grip firmly, may determinasyon. Then, letter H. Ito ang pinakamaganda. Dapat ang tatay may puso. Amen! May puso. Sapagkat nasa puso po ang tapang. Kahit gaano pang kahirap ang dinanas ng pamilya, kahit anong problema, si tatay ang nananatiling nakatayo, hindi bumibigay. Naalala ko tuloy, yung kakilala ko, namatay na lang siya. Di ba, Gom? Nagpaslay na lahat yung mga anak niya. Isa na lang nakikira, si Brother Eliseo, na napili. Wala na yung asawa niya, wala lang, sanggina na lahat, yung mga anak, lahat ng hina. Lahat po sila Christian na. Lahat po sila ng hina. Pero yung tatay na napili, siya yung nagturo sa akin magsuot ng kurbata, siya yung nagbigay sa akin ng long sleeve. Kaya hindi ko makakalimutan yung tatay niya, si Brother Eliseo. Then, letter E, yung tatay dapat may eagerness. Ano yung eagerness? May gana. May mga tatay, walang kagana-ganang kausap. Di ba? Dapat sa tatay, magana. Magana, di ba? Sarap kausapin sa tatay, kahit saan. Sa sports, may alam. Di ba? Pagdating sa kalokohan, may alam ng konti. Ano pa? Ano pa pag-usapan natin? Comedy? Meron siyang alam. Lahat, halos lahat ng aspeto, may konting alam ang tatay ko, kaya magana siyang kasama. Amen. Okay. Letter R. Eto na, tatapos tayo. Resilience. Ano ba yung resilience? Sa Tagalog, matatag. Ang mga tatay dapat matatag. The capacity to withstand. Meron siyang kakayanang manatili na katayo sa mga kahirapan. Able to cope. Yan. Adapt or bounce back. Diba? Kahit kasi nada pa, bumabangon siya. Amen. Anak, kaya natin yan. May mga kagsubok talaga ang buhay na minsan ilalampaso ka. Pero magtiwala ka lang sa Diyos. Anak, hanggat kasama niyo ako, kaya natin yan. Yan ang mga nanay ng mga Diyos. Amen. Kaya palapakan po natin ang ating mga tatay. Lalo na ating kapilihan ang ating tatay na nasa langit. Ang ating Panginoon si Cristo, siya ang tunay at hindi nagbabago ng ating Ama. Tumayo tayo lang.